You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall. O yung mga na ginagawa niyang instrumento in a very unexpected ways na tutulong talaga sa'yo. At tapos yung tao, yun yung maging true kaibigan mo. Kasi sila kasi yung ginawang instrumento ng Diyos para tulungan ka sa napakahirap na panahon na hinaharap. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. Nandito tayo mga kapatid sa napakagandang lugar sa Matalom, Southern Leyte, sa Kalinag Beach. At napakaganda po dito. At dito tayo ngayon sa third Sunday of Easter. Nagkakataon na nagkakaroon ako ng vacation at may makakasama tayo ngayon na ating panauhin at aking pamangkin din po. Ay siya isa sa mga leader ng mga kabataan dito sa amin. At sa kanyang school naman, kagaduar lang niya, siya ang president na kanilang organization sa mga criminology at ganoon din po sa member ng administrative member. At napakaganda po dahil proud ako na makasama ko siya. Ito sa mga nagbigay din po ng ehemplo sa mga kabataan kung paano maglingkod sa iba-ibang organisasyon, lalo na sa simbahan. At welcome kay Karel Lorona Manlimos, no? Kagaduala, congratulations lang. At ang ating pong pamagat ngayon sa linggong ito, the third Sunday of Easter, ay ang totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan ay, ang inspiration dito ay yung you get a friend. Ang isang awitin na ito ay inaawit ni James Taylor na 1971 pa, hindi pa ako pinanganak dito. At again, sa inyong lahat, pagnilay-nilayan natin, kasama kayo sa pagnilay-nilay dito sa magandang anghilyo natin dito ngayon sa third Sunday of Easter. Hango sa Ebanghelyo ni St. Luke chapter 24 verses 13 to 35. So, totoong kaibigan. Sa isang awitin, sa awitin ito, you get a friend, na pinamulat dito, ang totoong kaibigan ay isang kaibigan na kahit nandyan ka sa mga pagsubok sa buhay, nandyan ka sa kahinaan o anumang estado mo sa buhay, nandyan ka, mahirap ka man o anumang sitwasyon, ang isang totoong kaibigan ay nandyan. Sinasamahan ka, nakipag-isa sa'yo, nakilakbay sa'yo. At yan ang pinamulat dito sa awiting ito. Ang sinasabi din po, ang presensya ng totoong kaibigan ay nandoon palagi. Nandoon palagi. Just sinasabi nga ng awiting, just call my name and I will always be there. Father, may i-share po ako about sa kaibigan ko pong ito, Father. Actually, marami po akong kaibigan, pero siya po talaga yung nag-stand sa lahat ng kaibigan ko kasi pinapakita niyo po kasi sa akin yung paano maging tunay, isa na talagang tunay na kaibigan. Especially nung times nung grabing hirap na pinagdaanan ko, parang wala akong may share sa pamilya ko. Nandun siya para gabayan ako. Siya ang gumagabay sa akin, nagpapasaya, tumutulong para mapasaya ako ulit. Tapos tinutulungan niya rin ako kapag may gusto akong ipatulong sa kanya. Malalaman mo talagang siya yung tunay na kaibigan ko kasi sa pinakamahirap na parte ng buhay ko, nandoon siya po, Father. Doon sa punto na dinadaanan mo ang pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, nandoon siya, Yes po. to stand with you. Pinamulat sa'yo na
nandito lang ako. Kahit anong mangyayari sa iyo, nandito lang ako. At handang-handa kitang gagabayan, handang-handa kung iaalay ang aking mga balikat para yung masasandalan, no? Yes po, Father. At napakaganda yan, lang. Kasi kung tinitingnan natin lang, ang dami namang sitwasyon ngayon sa mga kabataan, na at sabihin mong totoong kaibigan, ngunit sa panahon na ikaw na lang mag-isa, sa panahon na nandyan sa iyo ang kahinaan, sa panahon na ikaw nangangailangan, wala na sila. Father, nanonotice ko din po yan kasi mostly kami mga kabataan ngayon, tinatanaw kasi namin yung pangbandalian lang na kasiyahan, yung mga inuman, mga gala-gala na pag mga kaibigan mo nandun lang, pero kapag may mga aksidenteng mga nagaganap or mga accidents or something na mga negative na mangyayari sa buhay mo, bigla na lang silang nawawala. Pero pag sa mga inuman, mga panandalian ng mga kasiyahan, nandun sila, pero hanggang doon lang sila. Parang hindi sila nagpapakita sa iyo pag nahihirapan ka na. Ganon, yung mga panahon na kailangan mo sila, bigla na lang silang nawawala. Pero ang nakakaganda dito, Father, kasi kahit may mga kaibigan kang ganon, mga nagbibigay ng mga hindi mga pandandalian lang sila, sa mga pandalian lang sila mga panahon nandun, may mga ibang tao, mga kaibigan talaga na nagpapakita talaga na sila talaga yung magiging tunay na kaibigan mo. Napakaganda yung unang-unang binahagi mo lang sa negative na side ng pagkakaibigan, no? Na pag minsan kasi, akala natin na pag dinala mo yung kaibigan mo sa inuman, dinala mo sa bisyo, ayun yung totoong pagkakaibigan, no? Na hindi mo natin nalalaman, hindi natin alam na yun pala ay nagtulak sa kasamaan. Nagtulak na hindi mapaganda yung buhay, no? Dahil kung totoong kaibigan ka talagang alamin mo na yung kaibigan mo ay madala mo sa isang magandang buhay. May direction. Hindi yung, yes, kaibigan kitang totoo, ngunit dinadala mo naman ka sa kasamaan, pinapahamak mo naman. Anong klaseng kaibigan yon, ano? At yun nga, sinasabi mo rin na yung talagang sa example mo nga kanina, sa buhay mo, yung totoong kaibigan na nandun ka sa kahirapan, talagang nasa sitwasyon ka na talagang sabi nga ng awitin na when you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right. Nandyan siya na tumatayo talaga sa iyo na tumatayo na parang iyong magiging sandalan. At nais nating bibigyan ng pagkakataon lang, no, Karel, ang pagiging totoong kaibigan din po lang, ang pagkaibigan, hindi lang po nangyayari ito sa atin, no, sa mga kaibigan mo, kundi pwede din po na maging kaibigan mo yung mga magulang mo, pwede mo maging kaibigan yung mga kapatid mo, mga pinsan mo, pwede mo maging kaibigan din po ang yung pinaglilingkuran mo sa organization, maging kaibigan mo. At napakaganda riyan lang dahil yun nga sinasabi nga ni Jesus, no? Si Jesus ay isang Panginoon, ating Panginoon, ngunit sabi niya, hindi ko na kayo ituturing na utusan, kundi isang kaibigan. Sa kaibigan na mag-alay ng kanyang buhay, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan, para sa kabubuti, para sa kaligtasan ng iyong kaibigan. At sa ganung paraan, ang paging kaibigan pala, kahit isang Diyos siya, hari sa mga hari, bumababa para magkaibigan sa atin. No? Na napakaganda yun lang, no? Na ganung sitwasyon o ganung imahin ng pagiging totoong kaibigan na pwede din po ang mga magulang dahil sila ay nandoon sa taas, sila ang tinuturing natin na mga pinuno ng ating pamilya, na pwede din po silang bababa para maging totoong kaibigan. Sa mga kapatid ko po, Father,
yung sinasabi mong Oo. kaibigan mo ang lahat, pwede mo maging kaibigan ang kahit sino. Sa mga kapatid ko po talaga, pinapakita ko po talaga na hindi lang bilang kapatid ang turing ko sila, kundi kaibigan, kundi yung mga pinakamahal ko talaga sa buhay. Kasi sila lang naman din yung masasandalan mo sa mga buhay na magaganap sa buhay mo. Tapos Oo. sila din ang tutulong sa'yo na parang ang sarap-sarap kaibiganin ng mga mahal mo sa buhay. Kasi Oo. na-share mo hindi lang ang pag-ibig mo, kundi ang kasiyahan din. Wow, napakaganda lang ano. Yan din po nakikita ko sa inyo lang at talagang na-inspired ako sa inyong relasyon sa magkapatid na nandun yung pagbubukas sa bawat isa para bagang totoong kaibigan na talagang nagbibiruan, gumagawa ng sama-sama, nagtutulungan na walang barriers, no, walang barriers yung ano. At yan ang napakaganda lang ano. At ito ngayon lang ihambing natin ngayon sa ebanghelyo natin na ang totoong kaibigan sa ebanghelyo natin ngayon ayon ni San Lucas, no, na si Jesus nung siya ay nangangailangan, nung dinakip si Jesus, of course, itong mga kaalagad na ito, nakasama niya sa kanyang public ministeryo, nakilala nila kung sino siya sa kanyang paggawa ng mga himala o yung kanyang pagpapagaling, no, sa mga may sakit, pagpakain doon sa 5,000 tao, at yung binubuhay niya sila sa doon itong mga alagad na ito. Ngunit, nung si Jesus ay dinakip na, itong mga alagad na ito na tinuturing ni Jesus na kaibigan ay tumatakas, iniiwan. Ngunit ang napakaganda dito lang, tinatakasan man nila si Jesus, tinalikuran man nila si Jesus, ngunit nandoon yung paging totoong kaibigan ni Jesus. No, sino pa yung tinatalikuran? Siya pa yung nag-move on. No? In the resurrection, hinanap-hanap niya yung kanyang mga alagad. Hindi siya man lamang nagtanim ng galit o nagtanim ng inis dahil siya ang tinatalikuran. Ngunit sa halip sa pagiging totoong kaibigan niya, ang bating niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga alagad ay kapayapaan. No? Lumilitaw yung habag at awa ng isang totoong kaibigan doon sa kanyang mga kaibigan na sugatan. Sugatan dahil sa pagtalikod nila, sa mga guilt feeling nila, sa kasalanan. Ngunit nandoon si Jesus to the rescue. Nandoon yung paging totoong kaibigan na hindi yung sinasabi na, ikaw nagkakasala, ikaw lumapit sa akin, no? Ikaw nagkakamali sa akin, bahala ka sa buhay mo, hintayin kitang lumalapit sa akin. Ngunit si Jesus, ang paging totoong kaibigan na hindi ganun lang, no? Maganda talaga po yung na kaibigan ka sa lahat at kaaway ka at hindi ka kaaway sa kahit kanino. Oo. Kasi mas maganda po kasi yung hindi ka magtatanim ng galit kahit kanino. Yung parang yung kasiyahan lang talaga yung dala mo sa Oo. lahat. Kasi nakikita kasi ng tao kapag masayahin kang tao, maganda nga kaibiganin. At kapag masayahin ka, wala kang galit sa puso mo, parang ang ganda ng pakikitungo mo sa lahat ng tao. Oo. Magiging ma-reflect kasi yan sa kung ano yung Personality ng tao. ma-reflect kasi po yan Father, pag kung ano yung binibigay mo sa sarili mo, yun din ang maipapakita mo sa lahat. Oo. Yung kapag kasiyahan lang yung kasiyahan, pag-ibig lang yung center ng buhay mo na parang yung gusto mo talagang ipakita, yun din ang parang ma-receive mo sa ibang tao. Wow, Ogen, nagkakaroon ng na-influence mo yung mga tao kung ang hatid mo sa kanila ay pagmamahal, kapayapaan. Kami pa yung tumatalikod sa'yo, ikaw pang lumalapit sa amin, ikaw pang naghanap sa amin, ikaw pang nag-move on. At yun ang unang-unang hiyas na yung pinapatupad ni Jesus, yung binubahagi ni Jesus sa pagiging isang totoong kaibigan lang. Ang pangalawa dito, yun nga, itong mga kapatid na ito, itong dalawang alagad na ito, na isa dito si Cleopas na naglalakbay sa papuntang Emmaus, hindi na na-realize, hindi na na-recognize si Jesus nung nakisabay sa kanila. Bakit? Dahil yun na, nandoon sila sa frustration.
Na bagang nawalan sila ng tiwala. Sabi nga nila, siya pa naman ang aming pinagkatiwalaan, no? Talagang nagdidilim ang kanilang paningin, nagdidilim ang kanilang buhay. Ngunit sa panahon ngayon, ayon nga sa awitin, no? Winter, spring, summer or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there. Ganun din po parang nakikita ko sa mga alagad ng buhay nila, nagdidilim. Ngunit ang isang totoong kaibigan nandoon, ang presensya niya. At ang pangalawang hiyas dito lang, ang totoong kaibigan ay nakikinig. Diba sabi ni Jesus baga sa Ebanghelyo, anong nangyari sa inyo? Just let me know, tell me. No? Hindi mo malalaman kung anong nangyayari sa kaibigan mo kung ikaw lang magsasalita, na pag minsan kasi parang lahat ng mga solusyon, lahat ng mga pangyayari sa buhay, lahat ng mga issues sa society natin, parang ikaw ay may sagot na. No? Ngunit ang pagiging totoong kaibigan, nandoon yung tainga mo na handang-handang makinig. Pag gusto mong makinig, nilagay mo yung sarili mo sa kapakanan ng iyong kaibigan. Hindi po nakukuha ko sa mga tao po, Father, kasi sa isang relasyon po, like sa mga kaibigan, Father, ang kulang po talaga is yung communication. Nasisira talaga yung pakikipagkaibigan nila, yung relasyon nila kapag hindi nagsasabi sila ng parang may gusto siyang sabihin pero ayaw niya sabihin sa isang tao. Yung parang ginagawa niyang barrier yung pagsasalita nila instead of mag-communicate para malaman kung ano talaga yung malalaman talaga kung ano ang gustong mairating ng isang tao sa kanyang kaibigan, Father, ba? Kasi parang nasisira po kasi ang relasyon pag walang communication nangyayari. Sa communication, dalawang side yun. Opo. Hindi lang one-sided ang communication. Hindi lang porque na ikaw ay medyo matalino, professional, ikaw ay nandun sa taas, magulang ka, ikaw lang one-sided na magsasalita. Kundi ang totoong kaibigan ay handang makikinig. Handang makikinig para malalaman at magkaunawaan. Dahil walang pagkaunawaan kung walang pakikinig sa bawat isa. Ito yung nangyari sa atin lang kung bakit may digmaan tayo, no, sa Iran, US at saka sa Israel o sa Ukraine o sa Russia, no? Bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, nagkaroon digmaan? Dahil wala yung pakikinig. At ang pakikinig ay isang pakikinig sa puso. Nilagay mo yung sarili mo, titingnan mo, minamahal, ilagay mo yung puso mo sa sitwasyon ng isang tao. Hindi yung power, hindi yung pride. Pag nandoon, hindi ka talaga makikinig. No? At ganoon din po lang, daming nasisira sa pamilya, pagkapatid, no, relasyon dahil walang pakikinig sa bawat isa lang. Hindi lamang hindi nag-move on, hindi po nakikinig. At yan ang napakaganda, Karil, sa dito ngayon sa Ebanghelyo ito. At ang pangatlong hihiyas dito lang sa Ebanghelyo natin ay nung patuloy pa rin ang paglalakbay ng mga alagad, dalawang alagad kasama si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Yung napakinggan niya na kung anong nangyari, anong naramdaman nila, anong nandyan sa kanilang mga puso nila. Sabi niya sa hindi ba niyo naalala? Hindi ba niyo naalala? Anong naalala dito? Pinamulat ni Jesus yung panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, ang paglalakbay ng mga Israelita, nandun kasama nila ang Diyos. Nandun ang pagmamahal ng Diyos. Nandun ang totoong kaibigan, no? Na hindi sila iniiwan sa pagtawid nila sa Red Sea, sa desyerto, anong mga encounter nila, sa mga nagko-complain sila, nandoon yung totoong kaibigan. At pinamulat dito, ang pagiging totoong kaibigan, pinamulat mo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi yung fake news, di ba? Ang nangyayari ngayon lang. Sa social media pa, puro na lang AI. AI na lang. Yung AI, no? At saka, yung talaga, yung nakikita natin, na yung kapatid mo, yung kaibigan mo yun, dinadaanan niya yung mga pagsubok sa buhay. At ang pa dito, dinadagan mo pa dahil
hindi maganda ang mga sinasabi mo, negatibo ang sinasabi mo, instead na ipamulat mo sa kanya na makaahon siya sa buhay na sitwasyon na yon, ipamulat mo sa kanya na mapagmahal ang Diyos, kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa sa sitwasyon na ito. Ngayon, ang pinamulat mo sa kanya, hinahasik mo, tinuturo mo dahil yan sa ibang tao, nagkaganon ka dahil sa kapatid mo yan, binibli mo pa yung ibang tao. So ngayon, yun ang napakinggan niya, instead na malaging malaya siya sa sitwasyon na yon, lalo siya nakukulong. Dahil sa mga negativities na naririnig niya, Father. Negativity at siguro sa mga kabataan ninyo ngayon lang sa inyo, no? Ganun hindi po lahat sa social media, Oo. sinasabi mo sa social media. Marami talaga po mga ganun sa social media po, Father, na nakukuha ng mga kabataan na para namang, di ba, also, mostly kasi sa mga kabataan ngayon, Father, is parang sa mga suicide. Mm-mm. Actually, sa school namin po, Father, every year may nagsusuicide po talaga. At saka, yung mga rason po kasi talaga nun is wala silang masasandalan na kaibigan. Tapos, ang isa pa, mas napofocus sila sa social media na palagi na lang mga negativities na makukuha nila doon about sa life, tapos magpo-post pa doon about sa mga ganun na mga negative. Na parang dahil doon, mas lalong nasisira yung sarili nila, na mas nag-lead to suicide, ganun. Kaya maraming cases sa mga kabataan na mga nangyayari na mga depression, ganyan din. Yan sana yung maganda lang, no? Na kung ituring natin yung bawat isa na talagang totoong kaibigan, hindi tayo magasik ng makakasira sa kapwa natin. Hindi tayo magasik ng mga fake news dyan sa social media, criticizing one another na wala namang katuturan, wala namang kabuluhan, wala namang katotohanan. So, sa ganitong paraan, sa ganitong pangyayari, talaga yung mga kapatid natin, yung sinasabi nga na may kaklaseng niya, may nag-commit ng suicide, hindi lamang yan dyan sa school ninyo, ang dami pa. So, dahil gano'n, instead maahon natin yung kapatid natin, kaibigan na yon, lalo pa nating dinagdagan yung kanilang mga dinadaanan, mga problema sa buhay. At ang napakaganda dito, pang-apat dito lang, ay makunik natin to sa Eucharistia lang. Dahil naalala ng mga alagad na si Jesus palang kasama nila, no? At doon sa salang hapunan, nagpasalamat, no? Nagpasalamat siya at naghati-hati yung tinapay at binibigay kanyang alagad. Sabi nila, si Jesus pala ang kasama natin. Ganun pala lang na madala natin yung mga kapatid natin, mga na marunong silang magsamba, marunong silang magbigay ng oras sa Diyos, no? Dahil diyan makikilala natin ang Diyos at diyan natin matanggap, no, sa Eucharistia na si Jesus ay buhay palagi sa ating buhay, no? At magbigay sa atin ng inspirasyon na ang totoong kaibigan ng handang will allow himself to be broken, no, just for her or for his friend, no. Hindi niya mabigay ang kanyang sarili unless he has to allow himself to be broken. So napakaganda lang dahil yun nga, sa paghati-hati ng tinapay sa misa, palagi nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. At doon lang biglang nawala si Jesus. Bakit biglang nawala si Jesus? Dahil naniniwala na sila na buhay si Jesus, nandoon na sa kanilang mga puso. Hindi man nila na makita physically si Jesus, ngunit doon sa spiritual nilang buhay, sa kanilang mga puso, hindi na mawala ang Diyos sa kanila. No? At siguro, ganun din po sa aking mga kabataan lang na bigyan natin ng panahon ang Diyos sa buhay natin. No? Imagine kung hindi natin mabibigyan, hindi natin mahasik sa ating mga puso, hindi natin matanggap si Jesus sa buhay natin, sa isang bisis, sa isang linggo, sinong ihasik natin? Sinong tatanggapin natin? Sa mga kabataan po, Father, sana mas pagtuunan nila ng atensyon yung pagmamahal. Hindi lang sa pagmamahal para sa kanilang sarili, kundi para rin sa lahat at pati sa Diyos. Kasi kapag inilagay mo ang Diyos sa sentro ng buhay mo, mas lalo kang lumiligaya, at hindi lang yun, mas mapapasay, mas sa pagbibigay mo ng ligaya sa sarili mo, mas napapaliligaya mo rin yung mga tao sa nasa paligid mo. At sa pamaraang iyon,
ikaw ay magiging kaibigan sa lahat. Na-imbibe natin yung hiyas ni Kristo, pagiging totoong kaibigan, na itong pagiging totoong kaibigan, ito binabahagi natin sa ating mga kapatid. Na nakikita ng ating mga kapatid, ang mga kaibigan natin, na sandali muna, si Jesus yung nakita ko sa iyo No? So, binabahagi natin, hindi man tayo nagsasalita, ngunit sa ating mga gawa, nakikita noon si Kristo. No? At ito yung last point natin lang doon sa pagiging totoong kaibigan, na sinishare natin, binabahagi natin kung ano ang mayroon siya. Masaya tayong at proud tayo na ibabahagi natin siya. Kagaya ng mga alagad na yon, na buhay pala si Jesus. No, kasama pala nila si Jesus. Nandiyan pala sa mga puso nila si Jesus. Bumalik sila ngayon sa Jerusalem at masayang sa binabalita nila. So, ang inaasik nila ngayon, hindi na ang kalungkutan, hindi na mga negativity, kundi ang kasayahan nila, nakasama nila si Jesus. No, binabahagi nila. That's why sa misa, sinasabi natin tapos ng misa, umayo kayo sa kapayapaan. Ibalita ninyo, ibahagi ninyo si Kristo sa inyong kapwa. Dahil nandoon nga yung kasayahan natin na tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos po, nagbibigay po ng tao o yung mga na ginagawa niyang instrumento in a very unexpected ways na tutulong talaga sa'yo. At tas yung tao, yun yung maging true kaibigan mo. Kasi sila kasi yung ginawang instrumento ng Diyos para tulungan ka sa napakahirap na panahon na hinaharap. Wow, ang ganda naman lang. Maraming salamat at congratulations dahil din po sa mga award mong nakuha. Dahil sa maging faithful mo, talagang paging leader mo sa iyong school, sa inyong department. Sa mga kaibigan kong kabataan na nanonood po, isa lang po ang masasabi ko, ay una-una magpasalamatan po natin palagi ang Diyos sa araw-araw na binibigay niyang blessing sa atin, especially blessing sa kaibigan na nasa ating tabi, na tumutulong sa atin, blessing sa pamilya na gumagabay sa atin, at blessing din sa lahat ng bagay na natatanggap natin araw-araw. At saka gawin po nating inspirasyon araw-araw na mag-inspire sa ibang tao din. Kasi yun yung pinakamagandang maibigay natin or magiging mission natin dito sa mundo, ang mag-inspire ng ibang tao. Wow! Just sinabi tayo, you get a friend, ang totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan natin, unang-una lang, wala man talagang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. No? The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running